Mayroon tayong mga hangarin sa ating buhay, ngunit ang mahalaga ay malaman din natin ang hangarin ng Diyos para sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyong ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko, maging malinis ka." Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling na at malinis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay desire. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video natin ito sa inyong mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay merong hangarin sa buhay. We have our own desires and longings sa buhay. Lalong-lalo na yung mga hangarin natin para sa ating sarili at hangarin natin para sa mga mahal natin sa buhay. Napakahalaga ng mga hangarin na yon. Pero magandang tingnan, isa-isahin natin, suriin natin yung ating mga hangarin sa buhay. The question is, kasama ba ang Diyos sa mga hinahangad mo? O kaya naman, kasama ba ang Diyos sa mga plano mo sa buhay? Madalas, yung mga plano natin, mga hangarin natin, ay para sa sarili lang at tayo lang ang mag-isa na nagpaplano at naghahangad ng maraming bagay sa buhay natin. Maganda itong tagpo dito sa ating gospel. Itong encounter ng isang ketongin kay Jesus. Sabi niya, "Panginoon, kung nais niyo, mapagagaling niyo ako. Mapalilinis ninyo ako." Ano ang sabi ni Jesus? Nais ko, hangad ko, na luminis ka. At that moment, nagkaroon ng kagalingan itong ketongin na ito. Which at that time, walang gamot. Sa panahon na yon, iniiwasan ng mga tao, hopeless case. Pinaparusahan ng Diyos. Ganyan ang tingin ng mga tao sa mga may ketong. Siguro kung ating ilalagay yung ating sarili sa may ketong na ito, hindi man physical na leprosy, pero baka meron din tayong leprosy emotionally, spiritually, na kung saan nakakaranas tayo ng kawalang pag-asa, pagsuko na sa buhay. Yung ang tingin natin sa sarili, hindi lang ang tingin ng iba sa atin, kundi mismo ng ating sarili ay bagsak na,
hopeless case na, pinandidirihan na, nilalayuan na. Mga kapatid, have the courage to approach Jesus. The more na kinakailangan mong lumapit kay Jesus. Dahil kung nilayuan ka na ng maraming tao, si Jesus hindi. Kung iniwasan ka na ng maraming tao, si Jesus hindi. Hindi ka susukuan, hindi ka pandidirihan, hindi ka itataboy, tatanggapin ka niya. Sometimes our addictions, sometimes our repeated sins gives us hopelessness. Pero don't worry. Sabi nga ni Pope Francis, don't get tired of asking Jesus for forgiveness. He is our only hope. Mga kapatid, napakahalaga yung hangarin natin si Jesus. Hangarin natin ang Diyos. Especially sa buhay natin, kung tayo nawawalan na ng pag-asa, nahihirapan na, the more that we need to desire Jesus in our life. But the problem is, hindi natin hinahangad. Kaya nga si Saint Ignatius of Loyola, sa spiritual exercises, meron dong dasal na desire to desire. Yung the grace to desire, the grace of desire to desire God. Hangad kong hangarin kita. Dahil grasya ng Diyos, kung nahihirapan ka na hangarin mo ang Diyos, ask God for the grace. Kasi pag hinangad mo ang Diyos, hahangarin ka rin niya. Kung anong hangad mo, hangad din ni Jesus. Kung hangad mong mapalapit sa Kanya, hangad din ni Jesus na mapalapit sa iyo. Kung hangad mo ang mabuting buhay, ang magandang buhay, ganun din ang hangarin ng Diyos sa iyo. Napakahalaga na yung hangarin natin at hangarin ni Jesus ay magtagpo. At kapag nagtagpo ang dalawang hangaring ito, sigurado, magkakaroon ng kaganapan, kagalingan, kaayusan, kagalakan sa ating buhay. Madalas hindi tayo maging masaya sa kabila ng kung ano ang meron tayo. Dahil yung hangarin natin ay taliwas sa hangarin ni Jesus, sa hangarin ng Diyos. Ito yung ipagdasal natin na magkaroon tayo ng iisang hangarin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isinusuko namin sa iyo ang aming mga hangarin sa buhay at tangi ang hangarin mo ang nais naming hangarin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.